Magandang umaga mga ka-crayfish. Ito at ako'y nagche-check na naman sa aking sa aking mini farm. O di ba may meron akong mini farm dito sa likod bahay. Araw-araw po talaga ako nagbibisita diyan kasi yung mga tanim kong kamatis, papaya. So iba-ibang variety diyan sa paligid. May halaman. Yan ang aking pinagkakaabalahan tuwing umaga. Parang pinaka-exercise ko na yan. Ang tingnan ko kung may mga shell na naman o may mga insekto na naman sa aking mga tanim. So, syempre, ang ginagawa ko rin ay kino-cultivate ko din yung aking mga lupa ng mga tanim. Kasi, kapag lagi kang nadidilig o nauulanan, bumababa din yung lupa. So, kailangan mo rin i-cultivate. Umalis nga muna ako dyan at kinuha ko ang aking pang-cultivate ng lupa. So, unang ginamit ko kasi yung stick lang nakita ko sa gilid. So, hinanap ko muna yung aking pang-cultivate ng lupa para medyo mas mapabilis ko siya magawa. So, habang naghahanap ako ng aking pang-cultivate ng lupa, so, meron akong nakausap na tao na nagtatanong kung ano ba daw ang pinagkakabalahan ko. So, syempre, ang sagot ko ay nagka-garden ako. So, iba-iba nga lang ang aking mga tanim dito sa likod bahay. Nakakatuwa kasi kapag umagang-umaga ay meron kang binibisita. O di ba? Hindi bumibisita sa kapitbahay, bagkus binibisita mo yung mga tanim. O ayan na nga, nakita ko na yung aking pang-cultivate ng lupa. So, lahat yan ay kinocultivate ko kasi yung ating mga lupa ay halos umulan ng sunod-sunod. So, lumubog na at bumagsak na lahat. So, para yung mga ugat nila is makahinga, kailangan natin silang i-cultivate. May tanim din akong luya. At alin nyo ba mga ka-crayfish, meron akong tanim dyan ng tubo. Nilagay ko lang siya sa malaking paso. Yun ay nahingi ko din sa kapitbahay gawa ng nag-harvest na sila ng kanilang tanim. O sabi ko sayang naman kung hindi naman lahat yun makakain. So ang ginawa kong tinanim ko pala sa paso para titingnan ko kung kaya ba niyang mabuhay sa paso lang nakatanim. At ayan na nga lahat na ay tinitingnan ko. Syempre, pasensya na sa aking galawon dyan kasi nakalimutan ko, nakasando lang pala ako. O di ba sa sobrang excited kong mag-survey ng aking tanim, nakalimutan ko na pala yung suot ko ay medyo labas ang balikat. So, waiting lang kayo mga crayfish sa aking mga ginagawa. At andyan nga ay hinahanap ko na yung mga shell na maliliit. At sila pala yung mga unti-unting nakakasira sa ating mga halaman. So, may nagsuggest sa akin na araw-araw ko nga daw itong buhusan ng tubig ng mainit and then budburan ko daw ng abo. So, dahil wala tayong abo, ang gagawin ko na lang is alternate na lang ang pagbuhos ng tubig kasi na-observe ko din, namatay nga naman talaga yung iba. Pero yung iba ay siguro nakatakas na hindi ko na napansin. So, inisa-isa ko na dyan tingnan sa aking tanim, dyan sa kangkong, tapos dyan sa malusog kong kamatis. Yung kamatis pala dyan mga ka-crayfish ay yung galing lang din dyan sa ligaw na mini farm ko. Yun ay cherry tomato. So natuwa ako and then ginawa ko siyang tinanim ko sa isang paso at pinarami at ayan na nga ang bunga ng aking nakolektang cherry tomato. Ayan naman, dun sa may puno ng kamatis, meron akong tinanim na bonggambilya. At ayan na nga ang nakuha kong mga shell. At nag-uumpisa na nga silang dumapo sa aking tanim na kamatis. Sa pagpa-farm talaga, hindi mo maiwasan na magkaroon ng ganyang mga shell. Sila yung mga sumisira sa tanim natin. At ito nga pala yung aking bonggambilya na sinubukan ko lang itusok sa coco peat. O ayan, meron na siyang sibol. Hindi ko na siya tinakpan ng kung ano man, pero dinirekta ko na siya sa coco peat, na yung coco peat na yung ginamit ko ay naibabad ko sa
agwa oxinada. O, di ba, hindi lang panlinis ng sugat, pwede rin pala yun panlinis ng mga kokopit para matanggal yung mga bakterya na pwedeng makasira ng ating mga tanim. At busy na nga ako dyan at tinitinan ko pang maigi kasi ang dami nilang nakakalat. So, kailangan natin inspeksyonin para wag na lalo silang dumami pa kasi maliliit talaga sila. Baka magtaka kayo, bakit nga mga ka-crayfish? Kasi kaya ka-crayfish kasi sa kabilang likod ay may mga alaga kaming crayfish at ang libangan ko naman ay dito sa kabilang likod ay ang aking mga halaman. So, iba-iba kami ng hobby ng partner ko. Siya sa crayfish at ako naman ay sa halaman. So, di ba? Kasi kung marami kang tanim na gulay at marami ka ng crayfish, so pwede nating pagsamahin at gagawin natin ng menu. So, hilig ko rin talaga magluto. Hindi muna ako umalis dyan sa isang pwesto na yan kasi alam ko baka meron pa akong hindi nakikita na maliliit na shell na pwede pa silang dumami. So, tiningnan ko pang maigi at ayun na nga, medyo okay na at sa susunod na araw or bukas na naman ulit natin yan bibisatahin.